Sa bundok man nagmula, abay pangarap niya'y sinadya pa sa baba. Mula tuktok, diretso sa kapatagan, para lang maabot ang dream na kalagayan. Logalogs, meet Roland, Tubong Barangay Kamyas, Porac, Pampanga yan. Hello, Galogs! Mula sa tribong Aita Mag-Indi, isang pangarap ang kanyang sinindi. Abay, finally! May medtech na sa kanilang community. Noong August 2025, siya graduate. At ngayong March 14, 2026, board passer na legit! Marami kasi sa mga AITAs na bumababa para mangarap, pero marami din ng sumusuko na. And which is isa din sa advocacy ko yung maging inspiration nila talaga when it comes to education. Dito kasi, pag wala kasing masakyan sa baba, walang nasusundo sa'yo, naglalakad ka. Nung naglalakad ka sa Codon, mas nakikita ko yung situation sa loob ng bundok, sa amin dito sa bundok. And mas kong nare-realize na dapat palang ilaban ko to para sa kanila. Kasi pag bumababa ka dyan, maraming mga batang kailangan ng tulong when it comes sa health. Maraming mga matatanda na hindi aware sa mga ibang sakit. Sa community kasi namin, sa totoo lang, conflict kasi yung medicine na alam natin sa kapatagan. Conflict dito, like for example, kasi kapag sa medicine, kapag nagkakasakit, nilalagnat, nagkakaroon ng infection di ba? Alam natin, tumataas yung WBC. For example, yung base pills, tumataas yung mga yun, lalo pag parasitic. Sa amin naman dito, ang iniisip nila, naanito sila, nanuno, kumbaga, ganon, which is, alam mo yun, parang pag ipapasok mo yun sa'yo, iba sa kanila. And yun yung gusto kong magkaroon din ng awareness ba. Di madali ang kanyang pinagdaanan. Abay, literal ba namang akyat panaog sa kabundukan? Kung ano dito, bumili ng kotse. Ikaw, para mabili natin yung kotse, anong gagawin natin? Magbasa at mag-aral ng mabuti. At sa kabila ng advokasya niyang makatulong sa bata at pagiging SK chairman, Gina G pa ring mag-review sa board exam. Sige, nakikinig naman yung isa kong tenga. Sige. Multitasker yarn. Dati, habang nag-aaral ako, maraming mga oras o panahon na gusto ko nang sumuko. Pero mas maraming mga oras o panahon din na gusto ko siyang ilaban para sa community ko. Kasi kada nakikita ko yung situation kasi, mas nabubuhay yung heart ko to serve other people and mas nabubuhay yung pangarap ko para sa kanila. Ngunit anuman ang matindi niyang kinakaharap, ang diskriminasyong araw-araw na nagpapahirap. Yung discrimination kasi andyan isa yun kasi yan sa nagpuputol ng pangarap namin lahat. Ang misconception kasi sa amin, talaga, sa mga AITAs, dinidescribe kami as kulot, as kayumanggi, pioneer dito sa Pilipinas. Hindi rin na-highlight yung mga dreams na meron kami sa bundok. Kasi iniisip nila pag sa bundok kami, doon na lang kami. Pero nalileft behind yung mga batang AITA or yung mga kabataang AITA na gustong magpatuloy at gustong bumaba sa kapatagan para tuparin yung mga pangarap nila. Lagi kong iniisip dati nung nag-aaral ako sa bundok. Actually, mas mataas yung bundok Mas akong maririnig ng Diyos kung magsasalita ako. Kasi malapit lang kami sa ulap, malapit kami sa langit. Lagi ko dating sinasabi sa mga klase ko na kung hihiling lang tayo, mas tayong maririnig ng Diyos Tunay ngang walang matarik na pangarap sa taong masidhi ang pagsisikap. Abay, huwaran ka, Roland, di lamang sa iyong tribo, dangal ka ng buong Pilipino.